Hi there! I'm Leah Jean. Welcome to my channel. For today's video, ang topic na i-discuss ko ay kung paano ba kumuha ng tax identification number or TIN number through online gamit ang cellphone. By the end of this video, malalaman natin yung updated step-by-step guide kung paano ito gagawin at kung gaano katagal bago makukuha ang TIN number. Kung bago ka pa lang sa aking channel at interested ka sa ganitong klaseng video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa aking latest video. Para makakuha ng tax identification number or TIN number through online, need muna natin gumawa ng online registration and update system or ORUS account. Para makagawa ng ORUS account, first magpunta lang tayo sa ating web browser. Then, dito sa search bar, i-type lang natin ang www.bir.gov.ph. I-tap lang natin yung link at magdadirect ito sa homepage ng BIR. Next, tap lang natin yung menu icon na makikita sa upper right corner ng BIR page at itap ang e-services. Under e-services, itype naman natin yung online registration and update system or ORUS. Tag na sa ORUS webpage na tayo, tap lang natin yung new registration. May dalawang choices tayo na makikita under new registration, as a non-individual at as an individual. Piliin lang natin yung as an individual. Then, sa bottom portion, mag-a-appear po ang application for registration of individuals. Naka-indicate po yung mga requirements na kailangan natin sa pagkuha ng TIN number via ORUS. After po natin itong basahin, scroll down lang po natin at itap ang create an account. After nyan, mag-a-appear po yung ORUS Terms and Service and User Agreement. Scroll down lang po natin at i-check yung box indicating na nabasa na natin yung terms and conditions at itap ang agree. Then, magdadirect ito sa Create an ORUS Account page. Reminder lang po na dapat lahat ng details na i-input natin during ORUS registration ay tama pati yung spelling. Dapat same ito sa details na naka-indicate sa valid ID na gagamitin natin. Hindi na po kasi pwedeng ma-edit yung portion ng name, citizenship, date of birth, civil status, gender, email address at taxpayer type once na nakapag-create na tayo ng ORUS account. Sa Register As, piliin lang natin yung taxpayer. Sa Select an Option, piliin lang natin yung without existing TIN. Then, magpo-prompt yung ganitong message. Bago po mag-proceed, make sure na yung gagawa ng ORUS account ay wala pa talagang TIN dahil ang pagkakaroon ng more than one TIN ay isa pong criminal offense. Next, tap po natin yung I agree. After nyan, click lang natin yung user type transaction. May mag-a-appear po dito na 6 choices. Piliin lang po natin yung Get TIN for Filipino Citizen EO98/one-time taxpayer at itap ang OK. Next, tap natin yung taxpayer type. Dalawa po yung choices na makikita under taxpayer type. Piliin po natin yung Executive Order Number 98/Filipino Citizen or EO98FC at itap ang OK. Ang EO98 ay mga taxpayer na mayroong transaction sa government agencies, dealings with bank, and yung mga mag-a-apply for tax treaty relief. Next, need nating i-fill out yung ating first name, middle name. Para po sa mga walang middle name, i-check lang po yung box na I have no middle name.
Ilagay lang din po natin yung ating last name. Next, tap natin yung suffix. Marami pong choices tayo na pagpipilian dito. I-tap lang po natin kung ano yung applicable. Kung wala naman pong suffix sa pangalan, piliin natin yung NA at itap ang OK. Then, i-input natin yung ating birthday, following month, day, and year format. Next, i-enter naman natin yung civil status, gender, at email address. Make sure po na active yung email address na ilalagay natin dahil may verification link na ipapadala ang BIR sa ating email address bago natin ma-access yung ating ORUS account. After nyan, need po natin maglagay ng password. Dapat po yung password na ilalagay natin ay at least 12 characters long. Meron po dapat at least 1 capital letter, small letter, number, at special character. I-enter lang po natin yung ating password to confirm. At i-check yung box na I'm not a robot at itap ang register. Then mag-a-appear po itong pop-up message na may pinadalang link sa ating email address para ma-validate yung ating email. Next, i-check lang po natin yung ating email. I-tap lang po natin yung email ng BIR about account verification para makita yung link. If ever po wala tayong nakitang email ng BIR sa ating inbox, i-check lang po natin yung spam folder. Next, i-tap lang natin itong verify your account. Please take note na meron lang tayong 24 hours para ma-verify yung ating account. Pag hindi natin na-verify yung ating account within 24 hours, magiging unsuccessful po yung ating verification. At uulit na naman tayo ng ORUS account registration. After po nating matap yung verification link, ganito po yung mag-a-appear. Congratulations, you have successfully created an account. Please log in to continue. Next, tap lang natin yung login. Then, i-enter lang natin yung ating email address at password. I-check lang natin yung I'm not a robot at itap ang login. Then, magdadirect na ito sa ating ORUS account. Ganito po yung makikita natin sa homepage ng ating account. Nakalagay po yung mga services na pwede nating ma-access tulad ng new registration and update information. Kung mapapansin po natin, wala pong nakalagay na generate digital TIN ID sa ating ORUS account since wala pa po tayong TIN number. Then, sa bottom portion ng ating ORUS account, makikita natin dito yung profile. Tap lang natin ito. Ganito naman po yung makikita natin under profile. Naka-indicate dito yung tax information. Sa head office details, dito naman makikita yung ating TIN, branch code, at RDO. Kung mapapansin nyo, wala pang nakalagay na tax identification number or TIN at wala pang nakalagay na RDO code since yung ORUS account na ginawa ko ay no existing TIN. Once na nakagawa na tayo ng ORUS account, next step, pwede na tayo mag-proceed sa pagkuha or pag-apply ng TIN number. Sa homepage ng ating ORUS account, i-click lang natin yung new registration. Then, may mag-a-appear na dalawang choices. Piliin lang natin yung as an individual. Then, mag-a-appear po yung application for registration for one-time taxpayer and registering under EO98. Reminder lang po na before mag-proceed sa pag-fill out ng form, ready na po ang ating government valid ID at yung selfie na hawak ang ating ID. Drag down lang po natin at itap ang fill up registration form for BIR 1904. Next, need nating i-fill out yung taxpayer information form. Kung mapapansin nyo, may mga details na po na naka-auto fill out tulad ng name, citizenship, date of birth,
civil status, gender, at email address. Yung details na po ito ay based sa details na na-input natin nung nag-create tayo ng ORS account. Hindi na po ito pwedeng ma-edit. Kaya make sure po na tama yung details na ilalagay natin sa pag-create ng ORS account. I-input lang natin yung details na required. Sa portion ng PhilSys card number or PCN, if may e-Phil ID or national ID, ilagay lang po natin ito. Pero sa mga wala pang PCN, pwede naman pong hindi na ito lagyan. Next, i-input lang natin yung ating birthplace. Mother's maiden name or yung pangalan ng ating mother sa pagkadalaga. Ilagay lang din natin yung ating father's name. At contact number. After may input yung details under taxpayer information, tap lang natin yung continue. Sa second page naman, need natin i-input yung ating residence address. Lahat po ng hindi applicable ay lagyan po natin ng NA. After may input ang ating residence address, tap lang natin yung continue. Sa third page, naka-indicate naman yung purpose of TIN application. Wala pong choices na pagpipilian dito, kaya tap lang po natin yung continue. Next, pipili lang po tayo kung meron ba tayong authorized representative. Piliin lang natin yung no at itap ang continue. Yung fifth page naman ay for spouse information. Pag single po ang kukuha ng TIN, wala pong information na sasagutan. Tap lang natin yung continue para makapag-proceed sa next form. Under attachment form, need naman natin mag-upload ng any valid government-issued ID. Dapat po ang file format ng ID na i-upload natin ay naka-JPEG, PNG at PDF. At yung maximum file size ay 25 MB. Need din pong mag-upload ng selfie na hawak natin yung ating government ID. Yung ID po na ginamit namin sa pagkuha ng TIN ay ang national ID. Tap lang po natin yung upload file. And tap naman natin yung media picker. Piliin lang po natin yung ID na i-attach natin. At antayin ma-successfully upload yung file. Next, i-upload po natin yung ating selfie. After po ma-upload ang ID at selfie, tap lang natin yung continue. Next, under summary, need lang nating i-review yung details na nilagay natin sa ating application form. Make sure po na tama lahat ng details at spelling na nilagay natin. Then, need lang po nating i-check yung tatlong box indicating na lahat ng details na nilagay natin sa ating application form ay tama. Then, tap lang natin yung submit application. Antayin lang po nating ma-save at masubmit yung ating TIN application form. Based po sa na-experience namin, medyo may katagalan po ang pag-submit ng form. Once na successfully submitted na yung ating TIN application, may mag-a-appear po na pop-up message indicating yung ating application reference number or ARN. Next, tap lang natin yung proceed. Then, magdadirect ito sa ating ORS account profile. Sa head office details, makikita na po natin dito yung RDO na magpaprocess ng ating TIN application.
Then under transaction history, makikita naman natin yung status ng ating TIN application. Naka-indicate din po dito yung details ng ating ARN. Right after nating masubmit yung ating TIN application, may email confirmation din po tayong marireceive from BIR Orus na nasubmit na yung ating application. Naka-indicate po dito sa email lahat ng information na nilagay natin sa ating application form. Nakalagay din po dito sa email yung ating application reference number or ARN at kung saang RDO natin ito na ipasa. According dito sa email, mananotify tayo after 3 working days from the date na nag-submit tayo ng TIN application about sa result ng ating TIN. Next step, check lang po natin yung status ng ating TIN application. Pwede po natin itong i-check sa ating ORIS account under transaction history. After 1 day, naka-receive na kami ng email from BIR about sa status ng aming TIN application. Naka-indicate na dito sa email yung TIN number. Then, pag chinek natin yung ating ORIS account, makikita na po natin dito yung ating tax identification number or TIN. Ganun lang po kadaling kumuha ng TIN number through online gamit ang cellphone. Good thing ay mabilis lang din natin itong makukuha dahil usually the following day ay nagre-reply naman na agad ang BIR provided na wala tayong problem sa ating TIN application. Hopefully, makatulong po yung video na ito para sa mga gustong kumuha ng TIN number through online gamit ang cellphone. Sa next video ko, i-discuss ko kung paano naman kumuha ng TIN ID through online gamit ang cellphone. Kaya make sure po na nakasubscribe kayo sa aking channel at i-hit ang notification bell para ma-notify kayo once uploaded na yung video. Hi to all my dear viewers and subscribers para po sa mga badly needed ng online assistance sa pagkuha ng government numbers and online appointment schedules. Good news po dahil we will be launching the HRLAG or HLG Online Services Assistance. Layunin po namin na magbigay ng service assistance para sa mga individual na walang time mag-asikaso at nahihirapang mag-process sa pagkuha ng kanilang government numbers tulad ng TIN number, SSS number, at pag-ibig number. Mag-o-offer din po kami ng mga appointment schedules tulad ng passport and NBI clearance appointment. Kasama din po sa services na ino-offer namin yung pagkuha ng government documents tulad ng PSA birth certificate, marriage certificate, at marami pang iba. To avail yung assistance service na ito, need lang po nating magbayad ng very affordable na assistance fee para sa mga YouTube subscribers at Facebook page followers ko. Pero I highly suggest na subukan nyo munang panoorin at sundan yung mga tutorial video ko. Pero if ever po na hindi maging successful yung transaction ninyo, pwede po kayo mag-seek ng help sa amin at mag-avail ng assistance services na ino-offer namin. We're looking forward po na isa kayo sa posible naming matulungan. Sa mga interested na mag-avail ng service na ito, message nyo lang po kami sa aming Facebook page. Maraming salamat po! For more tutorial videos na gaya ng mga nasa screen, you can visit my YouTube channel to watch these videos. Okay, so that's it for today's video. Kung meron kayong questions or clarifications, just comment down below. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Para naman sa mga mas detailed na questions or concerns, you can reach me sa aking Facebook page at huwag pong kalimutang mag-like at i-follow yung aking page.